Sir, big bike gamit ko. Big bike gamit niya kuya, big bike. Big bike yan. Kahit sa SM, sa parking ng kotse nagpapark yan. Kinabihan ko na lang, magkasama naman kami. Good morning guys, it's day 10 ng ating Philippine Loop version 2 Visayas and Mindanao leg, and welcome to Dumaguete City. So ngayon nandito tayo sa Chris Fields Lodge Incorporated dito sa Dumaguete. Malapit lang ito sa Port of Dumaguete. Dito tayo nag-stay kagabi dahil almost midnight na rin tayo nakarating. So ngayon, pupunta tayo ng Bacolod City para sumakay ulit ng Roro patawid ng Iloilo City. Pero bago yon, lilibutin muna natin yung mga ilang tourist destination dito sa Dumaguete City. So bago lahat, special thanks to FKM Motorcycle Philippines for making this trip possible. And also special thanks to Ride Manila para sa ating Cardo Spirit, Craig Bag sa Axor Helmets, and Imprint Customs para sa ating mga poging riding gears. So bigyan ko kayo ng feedback para dito sa ating ginagamit na Axor X-Cross Adventure Helmet. So unang-una, maganda yung kanyang field of view, no? Wide yung kanyang field of view. Tapos dual dual visor. Ngayon maganda rito if ever sa gabi, halimbawa gagamit ka ng ganito, hindi siya super black, smoke lang siya. Tapos maganda rin itong kanyang beak. Meron pang extrang sun shield na nare-retract. Ayan. Tapos pagdating naman sa mounting, kung kayo ay magva-vlog, okay lang din siya, hindi sobrang haba ng mounting, saktong-sakto lang yung camera dito. Plus yung vent sa taas, fixed vent siya, pero hindi pumapasok ang tubig dito dahil ang papasok ng hangin nandito banda sa unahan. So pag tumulo ang tubig dyan, pupunta lang yan dito sa likuran. Plus yung kanyang aerodynamic, and maganda rin yung pagkaka-fit sa atin, dahil makapal yung kanyang mga paddings. Okay. Left. Atik lang pa on ng Cardo niya. Tulin. Yan na. Yan, sige. Magle-left dyan sa may dulo Yan, kagabi dyan, daming tao dyan sa may ATM na yan. Ito? Oo, hayahay. Puro foreigner. Dito kaliwa. Left. Good morning, Dumaguete. Ayun lang ang Oslob, Oslob, Cebu. Jollibee, Dumaguete. Ayan na, pagsasabi na naman dito. Hayaan mo siya. Dalawa naman tayo. Magkasama naman kami. Sir, big bike gamit ko. Big bike gamit niya kuya, big bike. Big bike yan. Kahit sa SM, sa parking ng kotse nagpapark yan. Kinabihan ko na lang, magkasama naman kami. Salamat. Salamat. Thank you, sir. Alright, Jollibee. Jollibee Dumaguete. Let's go. So, going Sulphur Bends na tayo ngayon, guys. Sana ay ganito lang ang panahon maghapon. First gas natin. Oh my gosh. 66 pala rito. Yun, 11.5 liters. So, ito guys, pula yung ating kinarga ngayon. And if ever may magtatanong sa inyo kung okay lang maghalo ang pula at green, wala naman pong problema doon. Parehas lang naman po silang gasoline. Mas marami lang octane si premium kesa kay regular. Pero same lang din silang gasoline at may octane. Okay? For gunpowder use, ganyan? Hindi.
No, electricity. Ay, hindi. Kulang yung thermal niyan. Ang, Pwede yan. True steam. Pero, ayun oh. Marami na rin dito mga muusok guys. Yung mga exit ng ano. Actually, ano lang yan pala. May tubig sa ilalim yan. And then, mainit yung bato ng ano. May dumadaloy na lava sa ilalim. Ayun. Kaya nagpo-produce siya ng ano. Saka yung sulfuric ano ng deposit ng bundok. Ayan, dito yung may mga unggoy eh. Ay, nawala yung karatula ng mga unggoy. Diyan oh. Saan sila nagpunta na? Dito na? Wala rin. Pero soon kakainin na ng mga lapa Unahin mo yan. na yung van. You know, welcome to Sulphur Bend. Uy, sakto na ulan sa unahan. Eto, dito ako sa may pinakamaluwag na part ng ano. Yan. Ay, naulan dun. Bundok. Gusto ko yung natayo-tayo sa motor din eh. Ako muna. Morning po. Okay na. Thanks. Let's go. Bacolod na, no? Okay, after ng mga ilang shots. Diretso tayo, no? Hindi, dito. Babalik tayo. Pabalik ba? Malayo yan. Sige. Punta ka Kasi ng... kami lumayan dati. Punta ka ng Valencia dyan. Ayan, dami ng bisita. Never ko pang No napanik parking. yung platform na yan dyan. Yung ibang vent nila, nilagyan na nila ng tubo. Okay, let's go. Paunahin ko lang to. Bye bye, Sulphur Bend. Guys, mahabang isla yan. Yan, nakikita natin na yan. Dito sa kaliwa papuntang Boal, maganda rin daw dyan. Sa kabilang side naman is yung Oslo, Cebu. Next time na tayo pupunta dyan. Matraffic din daw dyan, lalo sa Cebu. Haba ng sakahan nila ng asukal. Ayun o, mga tubo na nakatanim ngayon na yan. Maliliit pa. Kaya yung ibang kalsada rito, may tumatawid na railroad crossing. Ayan o. Welcome to Bae City. Sa atong managunga. Ano daw? Ito namang mga kabundukan sa kaliwa na yan, guys. Papanik tayo dyan. Dyan tayo dadaan. Papuntang Kabangkalan. Ayun o, ganda ng view oh. Dagat. May maliit na isla pala ron. Ito yung pinagpahingahan ko nun eh. Gusto mo ba dyan? Uy, Ayun o. Gusto mo ba dun? doon sa may puno. Papalipad ka dyan. Meron na ako dyan eh. Ikaw, sana. Tamang maganda. Ayun o, sa likod o. Ganda ng view. Alright. Ayun o, ganda ng view. Boom! Yan pala ang view dito. May parang
Maliit na isla doon na gumapang pa yung lupa. Ayun. Tapos may mga bahayan doon, oh. Sa maliit na isla na yun. Lamig, okay dito. Presko. Woohoo! Ang papuntang Pantabangan. Mabinay, Cape Capital of the Philippines. Home of Lengangay and Lango Festival. Ito pala yun, Mabinay, Cape Capital of the Philippines. Yan, mga 2 kilometers bago Kabangkalan. Pahinga muna kasi mga antok na, no? Sakto, may kape yan sa harapan. Ayun, oh. Ito guys, konting update. Yung ating gulong sa 6,315, 18 yata. Yan, 318, 6,318. Ganito na ang itsura ng ating Timson na dual sport tire. Kung mapapansin nyo, laki pa ng grooves dito sa gilid. Dito ay upod na. Malayo pa naman ito doon sa kanyang 0%. Pero tingin ko, pagdating ng 10,000 nito, sigurado palitin na ito. 10,000 to 12,000 I think ang lifespan nitong Timson na to. Nag-iisip pa rin ako ngayon. Meron akong 3 choice kung ano yung next na ipapalit natin gulong dito. Pero meron na talaga akong gustong ilagay dito eh. Pero if ever merong magpasubok, why not? Subukan natin. Meron pa naman tayong Cordillera 4 and 5. Plus yung mga loop. So 2 hours pa hanggang Bacolod dahil papasok pa lang kami ng Kabangkalan. Tara, balik tayo sa biyahe. So, Let's go. Ayan guys, ganyan lang ang panahon dito. Pagpatawid-tawid ka ng isla, uulan na araw. Kaya nga eh, uulan na araw. Mamaya yung pupuntahan namin, umuulan na naman din dun. Alright guys, sa gilid natin, ito ang Sulo Sea. Ito, ay, lakas na halon. Time check, 3:53 PM at pupunta pala muna tayo doon sa Bredco Port. Titignan natin kung anong oras ang schedule ng Roro para malaman natin kung makakain pa tayo dito sa Bacolod or tayo ay tatawid na. Bacolod. Magic Lagusan, no? Magic Lagusan, ano? Magic Lagusan. Sira ulo lang din talaga si Google eh. Saan ka maisipang paraan yun eh. Bredco Port. Daming hotel na tinatayo sa paligid, oh. Sakto dito yung sinasabi na ano daw, yung chicken inasal dyan sa may north. Pag mahaba pa yung oras, pwede na tayong kumain muna. Montenegro. Ay, may fast cut din. Hello, sir. Po? Doon na po ito sa may gate. Roro. Ano pong available ngayon? Montenegro, sir. Montenegro. Tanong muna natin fast cut. Fast crop, hindi fast cut. Ay. Ano ba yun? Fast crop na nakasulat. Fast crop ba? Ayaw nga. Ulaga. Yan. Meron din pala ron. Punta ka lang doon, so may pangalang bread ko. Yan, doon na lang tayo magpipicture, oh, sa may Bredco Roro Terminal. Punuan naman pala sila. Yun ang maganda rito sa ano pala, sa Bredco Port. Yung magtitiket sa'yo, nandyan lang, nandito. Pwede mo nang lapitan mamaya. Ayan, oh, diretso loading, oh. Tanungin ko lang yung nagtitiket. Sir, dito po kayo, sir? Sir, ilan? 2 motor po. Magpicture lang kami sandali.
Saan pong nag-ticket? Ito, sir. Ah, okay. Thank you po. Yan o, punuan. Tsaka nila ikakarga itong mga malalaking truck na to pagka puno na yung ano nila, mga light vehicles. Baka, tara, pwede na yan. Saka, Uy, nagalaw. wala pa yung ano kasama ko ha. Yun, okay. Arroz caldo, donut. So, maaga ring nakaalis dito guys sa Bredco Port. Ayan. Papunta na tayo ng Panay Island. Magdudumangas muna tayo and then bukas pupunta tayo ng Boracay. So, yung ticket nga pala natin dito, big bike yung dala natin, ay 768 ano. So, kasama na yon. So, Montenegro yung nasakyan natin, walang fast cut dito. Pero kung meron, malamang may discount din tayo dito sa fast cut. Sana punta. Kaya ko tayo dyan. Troy Lane yan. Thank you. Ayan guys, tignan nyo, mas mataas pa yung kabila kaysa dito sa barko. So pag naglabas ang lahat ng truck na yan, pati bus, maaaring umangat pa ng kaunti itong barko. Kaya naghihintay ako ng kaunti na makalabas sila para kahit papano lumevel yung platform ng barge doon sa kalsada sa labas, no. O yun, no, tulad nun, dumulas yung gulong nung pick up. Alright, let's see. Welcome to Dumangas, Iloilo. Sheesh. Woo. Okay, so change of plans tayo guys. Instead na dito lang tayo tutuloy ngayon sa Dumangas, ay didiretso tayo ngayon ng Kalibo, Aklan. So around 3 hours ang biyahe, 152 kilometers at 8 PM pa lang naman. So 9, 10, 11 hanggang 12 midnight na siguro ay sasagarin na namin doon para bukas malapit na lang tayo sa Katiklan papunta ng Boracay. So ayan ang guys, so dito na tayo sa Kalibo, Aklan at dito tayo tumuloy ngayon sa Red Doors. So mura dito, yung good for 3 nila na room, 1 single bed and 1 single and 1 double bed ay 980 pesos. So asan ba yun? Red Doors, ayan, Angel Charms Travelers Inn, pero ito Red Doors di Magma. Malaki yung building, hindi siya basta-basta mapapansin sa along the way, ano? Pero ito ang kalsada ng Kalibo, Aklan. At syempre ganito ang itsura niya kapag madaling araw na. I don't know kung may curfew, pero ayun, pasok na tayo sa loob. So thank you so much FK Motorcycle Philippines for making this trip possible. Ayun yung building ng Red Doors, ayun, oh, kitang kita. Alright, so like, comment, share, and subscribe. Ride safe sa inyo and see you on my next one.
So ubos yung kanilang biskotso mismo. Yun ang pinakasikat kasi. Oh, so ito pala ang pinagmamalaki ng Boracay. Hihihi!